Yan, magandang araw sa inyong lahat. Ang aking ikukwento sa inyo ay based on true dreams talaga, na pag once pala na nagpe-perfume ka bago ka matulog, hindi ka lalapitan ng mga masasamang kaluluwa o mga masasamang laman lupa. Yan po. Habang may perfume ka, mag-spray ka. Kasi ito yung panangga natin sa mga masasamang kaluluwa at masasamang mga laman lupa. Yan. Kung meron kayong mga perfume dyan, pwede nyong gamitin. At kung talagang mahilig ka sa mga perfume, napakabisang pampaswerte sa inyong sarili yan. Kung ikaw ay mahilig sa mga pampaswerte, ang video na ito ay para sa inyo. Yan. Yan, magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo mag-umpisa, huwag nating kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel dito sa Money Capture. Yan. Ngayong araw na to pag-uusapan natin ang nakakatakot at mga panaginip. Yan. Ito po, totoo talagang experience ko sa aking panaginip na gusto kong i-share sa inyo para makakaiwas din kayo. Sa totoong buhay, naniniwala ako na may mga kaluluwang ligaw, may mga espiritong masasama, may mga nagpapakita ng mga duwende, may mga nagpapakita ng mga nakatira sa mga punong kahoy, sa mga haunted house, may mga nagpapakita ng mga nakakatakot na mga kaluluwa, yung mga hindi ka nais-nais na mga hindi natin nakikita, doon nagpapakita sa mga araw na yun, nakikisabay sila sa mga kaluluwa na mga ang ating mga minamahal na mga kaluluwang yung hindi pa lubusan na makakaakyat sa kalangitan. Ito po ang aking i-share sa inyo, ang itong isang panaginip na dapat nating makakaiwas tayo dito. Na ito pala, napaka-importante ng ating ginagamit na mga perfume o mga pabango. Ito bibigyan ko kayo ng mga idea kung paano tayo makakaiwas o paano tayo hindi matatakot o mga taong mga nakakatakot na hindi lubusang makakatulog dahil takot nga silang mag-isa sa kanilang mga bahay o sa kanilang mga tulugan. Natutulog sila pero yung isip nila parang yung gising kasi nga parang nag-aalala sila kasi parang merong silang kasama sa loob ng kanilang mga kwarto na wala naman. Ito po, bibigyan ko kayo ng mga tip kung paano meron kang mga panangga. Siyempre unang-una yung ating dasal. Yan, napakabisa ng ating dasal. Magdasal tayo sa Panginoon, yung talagang lubusan na pagdarasal para hindi tayo mananaginip ng mga masasama. O di kaya kahit na habang hindi pa tayo natutulog, magdasal tayo at kailangan tatagan natin ang ating mga sarili. Maging matapang ka para yung loob mo ay hindi ka matatakot na mag-isa. Kahit sa sarili mong tahanan, hindi ka matatakot. Di ba? Pag yung iba bagong tira o di kaya bagong lipat sa ibang bahay na hindi mo naman kabisado yung bahay na yan. Siyempre, hindi pa natin alam yung bahay na nilipatan mo na meron palang dating namatay dyan. Yung bahay na iniingkanto kasi matagal nang hindi tinitirhan. Kung minsan nandun yung bahay na madilim, dun sila naninirahan sa mga bahay na madidilim. Takot na takot ako sa mga ganyang mga bahay na madidilim kasi karamihan, yung mga bahay o mga kwarto na hindi iniilawan, nandun nagtatago yung mga masasamang espiritu o mga inkanto na hindi natin nakikita na sila ay sumasali sa ating tahanan na doon sila tumira. Kasi yung bahay na yan, matagal ng blanko o matagal ng walang tao kaya labis ng doon silang nakatira. Sa tagal ng panahon na walang tao doon sila nakatira sa mga bahay na hindi tinitirhan ng tao. Yung karamihan ng mga inkanto, espiritu, kung minsan nandun sila sa mga sulok na yun. Lalong-lalo na kung madilim yung bahay o madilim yung mga kwarto na yun. Karamihan nandun yan sila nagtatago. Tapos pagka once na lumipat tayo doon na hindi natin nilinis o hindi natin talagang nilagyan ng maliliwanag na ilaw, hindi po sila aalis doon. Kailangan meron tayong mga maiingay na mga bagay, yung mga magsisiga tayo ng mga insenso, di kaya yung mga kamangyan, magsisiga tayo niyan, yung may mga amoy bago tayo tumira doon sa bahay na yon, magsisiga tayo ng mga dahon ng laurel. Yan, yung dahon ng laurel, isa yan sa mga mabisang solusyon sa mga pantaboy ng mga negatibo. Yan. Ito po ang ibibigay ko sa inyong pamamaraan para lumayo sa iyo mismo ang mga espiritu, mga sa panaginip mo, yung mga kaluluwang nagpapakita sa iyo dun sa panaginip mo. Ito po, bibigyan ko kayo ng na ito po totoo talaga. Totoong sa panaginip ko nangyari na pabango. Yung pabango, nag-i-spray ka ng pabango bago ka matulog. Siyempre sa panaginip mo madadala mo yan eh. Kung anong ginagawa mo nung gising ka, sa panaginip mo madadala mo yung kung anong ina-apply mo sa sarili mo na sa panaginip mo kasama-kasama. Lalong-lalo na ang mga pabango o perfume. Pag nagpabango ka bago ka matulog, nako, napakabisang tawag doon, pangtaboy o di kaya hindi makakalapit ang mga espiritu o mga kaluluwang ligaw, mga kaluluwang ligaw
hindi sila basta-bastang makakalapit sa'yo. Magpapakita sa'yo yan pero hindi sila makakalapit sa'yo. Kahit ng mga engkanto, na mga, kung merong yung sa bahay nyo, meron na nakatira, subukan yung gumamit ng pabango o perfume. Basta kahit mabango, basta yung ginagamit mo pang araw-araw, lalo lang kung maalis ka, ginagamit mo siya, magpabango ka. Di kaya bago ka matulog, magpabango ka. Kasi po sa akin, nangyari sa akin, naginip ako doon sa probinsya pa yon. Hanggang ngayon naalala ko pa yung panaginip ko na yon. Buti merong ganitong channel sa aking bagong channel na Money Capture. Ito po, hindi po kayo malalapitan ng mga masasamang kaluluwa o masasamang espiritu po kung magpabango kayo bago kayo matulog. Kasi sa aking nangyari na may nakita akong batang, siguro ang edad ng bata ang edad no nasa mga 9 or 10 years old. Talagang yung talagang makikita mo yung sa mga pelikula, yung mga puti ang damit, yung parang mahaba yung damit nila. Pero bata po. Itong nangyari kasi yung tinitirhan namin, merong balon dati yun, may balon sa labas ng bahay. Ngayon yung balon na yun, parang natambakan na ng basura, natambakan na ng mga lupa. Pero nandun pa rin yung hugis ng balon, pero wala ng tubig. Ano na siya, yung putik na, yung laman ng tubig na yun. Itong balon na to, doon sa panaginip ko, lumapit ako doon sa balon na yun. Tapos biglang may lumapit na batang babae. Diyan lang sa gitna namin yung balon, nandun siya sa kabila. Yan. Tapos, sabi ko sa kanya, lapit ka. Ayaw niyang lumapit sa akin. Kasi, ang naalala ko, nung bago man ako natulog, mabango ako kasi nagpabango ako, nagpe-perfume ako. Tapos, nung sinasabihan ko siya, lapit ka, ayaw niyang lumapit sa akin, umaayaw siya, gumaganyan siya. Hindi siya nagsasalita, pero gumaganyan siya. Hindi ko maaaninag yung mukha ng bata, pero yung buong katawan niya, yung damit niya, nakikita ko, pero yung buong mukha niya, hindi ko siya nakikita, hindi ko kilala, basta blurred yung mukha, parang basta blurred yung mukha niya. Tapos tinatawag ko siya na halika, ayaw niyang lumapit sa akin kasi naalala ko, nagpabango pala ako, ang bango-bango ko, kaya ayaw niyang lumapit sa akin. Ang ibig sabihin, yung mga kaluluwa, yung mga engkanto, pag once na nagpabango ka, kabaliktaran sa kanila. Ang ibig sabihin, mabaho ka sa pang-amoy nila. Mabaho ka sa pang-amoy nila. Kaya po, ito po yung tip ko sa inyo, bago kayo matulog, mag-perfume ka. Bago ka matulog, mag-perfume ka. Para kahit managinip ka man ng mga nakakatakot, may panlaban ka sa kanila kasi mabango ka. Ang kabaliktaran nun, parang mabaho sila para sa'yo. Parang mabaho sila para sa kanya. Yung pang-amoy nila sa'yo, mabaho ka. Kabaliktaran po sa ating mga buhay na pang-amoy natin, ay mabango. Siyempre perfume yan yung ginagamit natin kaya mabango para sa atin yan. Pero yung mga kaluluwang liga o yung mga kaluluwang kahit na gising ka, kailangan mo pa rin magpabango. Kaya napaka-importante at napaka-bisa na magpabango ka. Kung pupunta ka sa mga bahay na mga hindi mo alam, hindi mo kilalang bahay, pumasok ka dun sa bahay na yun tapos nababibrate mo na parang kakaiba yung bahay, kung lalong-lalo na kung may third eye ka, yan. Magpabango po kayo, magdala po kayo ng perfume para hindi kayo masapian o hindi kayo yung nauusog. Ang gawin nyo, magpabango kayo kasi doon mas natatalo mo sila yung kanilang vibration, yung kanilang di ba meron yung mga usog-usog. Yan, bago po kayo pumunta sa isang lugar o umalis kayo, magpabango po kayo kasi ang karamihan niyan sa totoo lang talaga, mas napapansin nila yung pabango mo na naamoy nila kaysa sa'yo, sa sarili mo, kung anong itsura mo. Mas unang na-appreciate ng tao yung pabango na na-appreciate nila, ay ang bango. Yan. Di ba karamihan pag umakit ka ng bus o jeep, namin, bango naman, ganyan. Mas na-appreciate unang-una yung pabango mo na ginagamit kaysa sa yung damit mo o yung mukha mo. Totoo yan. Kasi based on my true dream, yun talaga, pinapaypay ko yung batang babae na doon sa panaginip ko na lumapit siya, ayaw niyang lumapit sa akin kasi nga, ang tingin niya sa akin mabaho, yung kabaliktaran. Kaya po, ang pinakatip ko sa inyo, kahit na hindi po kayo natutulog, magpabango po kayo. Kahit konti lang, basta may amoy kayo, may pabango kayo. Kasi tsak talaga ang kabaliktaran, totoo talaga yan. Ang kabaliktaran sa pang-amoy nila, mabaho ka, malangsa ka. Kaya napakabisa ng perfume na gagamitin mo. At saka, di ba maswerte ka pagka gumagamit ka ng mga mababangong pabango? Kasi nga, parang yung ang tao na imbis na, halimbawa, may mga business proposal ka na pupuntahan, tapos gusto mo siyang makausap, hindi mo siya makuha sa salita na matatamis o hindi mo siya makukuha kung minsan pag naamoy niya yung pabango mo na napakabango, baka mababanggit niya pa yan na ay ang bango mo naman, napakabango ng perfume na ginagamit mo. Ano yung perfume na ginagamit mo?
baka pwede rin akong bumili niyan. O doon pa lang sa sabi niya ng ganun, mababago na yung kanyang pag-iisip. Parang na-hypnotize mo siya sa pabango na ginagamit mo kasi nga imbis na mapupunta doon sa ibang usapan na hindi siya kukuha doon sa mga binebenta mo o di kaya hindi siya mapapa-approve doon sa business proposal mo, mapapa-approve mo siya dahil doon sa pabango mo na naamoy niya, ay ang bango mo, ganyan ang bango mo. Anong gamit mong pabango? Anong gamit mong perfume? Yan, bango naman yan. Saan mo nabili yan? Doon sa usapan na yon, sa business proposal mo na yon, pwede mo siyang ilituhin. Pwede mo siyang gawa ng paraan na, oo, bango to. Baka gusto mong bumili o gusto mong i-try yung pabango ko, napakabango nito. Yan. Pero, syempre, kumuha ka na rin sa, ibibili kita nito, pasusulian ko sa'yo. Pero bumili ka na rin sa binibenta ko sa'yo. Doon pa lang, baka mapapa-oo mo na siya sa business proposal mo. Kahit na hindi man yun ang pinag-uusapan nyo yung pabango na yun. Pero doon sa pabango na yun, dahil doon sa pabango na ginagamit mo, mapapa-oo mo siya sa business proposal na inaalok mo sa kanya. Kaya po napakabisa din talaga ng pabango, yung mga perfume na mga mababango. Talagang yung tao mapapalanghap sa amoy mo kung talagang mabango talaga yung ginagamit mo. Kaya napakaswerte ng business proposal na iaalok mo sa kausap mo kung mabango ka kasi doon pa lang pagpasok mo pa lang sa bahay na bango di ba? Doon pa lang mapapangiti mo na siya. Ibig sabihin yung kanyang aura talagang baka kukuha ito sa akin kasi nga doon pa lang sa pagpasok pa lang nakangiti niya kasi naamoy niya yung pabango ko. Kasi yung mga pabango, 'di ba? Pagka umaalis ka, yan kailangan magpabango mo. Minsan may mga kalanghap pabango kahit malayo na sasabihin pa rin ang bango Kahit anong itsura mo, pangit ka man o may itsura ka man, pag naamoy yung pabango mo, tsak talaga babanggitin ng yung mga tao na naamoy kang bango. Yan, bango 'di ba? Mayroon ganoon. Malayo ka na, mabango pa rin. Ibig sabihin napaka-effective na gumamit ng mga pabango na sobrang mabango sa ilong, yung hindi siya masakit, yung hindi matapang ang timpla, pero mabango sa pang-amoy ng tao na kahit ilang ulit niya pang amuyin yung sarili mo, talagang mapapa-oo siya sa mga business proposal na sinasabi, inaalok mo sa kanya. Kaya po, kung meron kayong mga pabango dyan, mga perfume na ginagamit na sa tingin mo, yung amoy niya ay hindi matapang, masarap sa pang-amoy ng iba, yun po ang gamitin ninyo sa inyong mga business proposal o di kaya bago kayo matulog, yun po ang ipapabango nyo sa sarili nyo para hindi po kayo lalapitan ng mga kamalasan o hindi kayo lalapitan ng mga negatibong mga elemento na nakapaligid dyan sa kung saan-saang mga sulok ng pagpunta mo sa ibang lugar. Yan, kung minsan sumasama sa'yo, hindi mo alam, pero yung kung meron kang pabango, hindi yan sasama sa'yo yung mga masasamang elemento, yung mga masasamang hindi natin nakikita. Hindi po sasama sa inyo yan kasi nga ang amoy nila sa mga mababangong perfume ay malangsa. Totoo po talaga yung panaginip ko na nga pala, doon ako nakakuha ng idea na siguro ayaw lumapit sa akin ng bata na nakita ko sa panaginip ko kasi nagpabango ako nung natutulog ako. Siguro malangsa para sa kanya, sa pang-amoy niya, malangsa. Kaya napakabisa ng mga pabango na pag gumagamit ka. Kahit yung mga downy, syempre mababango yan, di ba? May mga downy na sobrang bango. Minsan yung hindi masakit sa ilong, yung may mga, basta perfume, mabango po yan. Gamitin nyo, wag yung matapang sa ilong kasi ma-atching ka Pag may sinus yung makakaamoy niyan, a-atching, di ba? Wag po kayong gagamit ng mga sobrang matapang na pabango kasi nakaka-sinus yan. Yung swabe, yung mabango siya, yung inaakit mo yung customer mo, napakaswerte po niya ng mga pabango na gagamitin nyo. Yan po yung mga tip ko sa inyo. Gumamit kayo ng perfume na talagang hindi masakit sa ilong, yung talagang makakaakit ng business, makakaakit ng mga customer. Kung meron kayong mga inaalok sa inyong customer, magpabango po kayo. Yun pong pinakamabisang pang-akit sa mga customer ninyo. Yan. Binigyan ko na kayo ng idea kung paano makakalayo ang mga masasamang elemento pag natutulog kayo o di kaya pagkagising kayo, maglagay kayo ng mga perfume yung ginagamit ninyo. Yan. Bigyan ko kayo. Pero bago tayo magtapos, sana meron kayong nakuhang idea. Yan. Kasi mahirap yung wala tayong mga idea sa sarili. Kung minsan, parang takot ka na, hindi mo na alam ang mga gagawin mo. Kaya ito pong pinakamabisang idea. Excuse me. Ito pong pinakamabisang idea na ibibigay ko sa inyo ay tsak talaga hindi kayo mamalasin pagka naglagay kayo ng mga pabango, yung gustong-gusto mo. Yan, mas lalo kang makakaakit ng mga customer, makakaakit ka ng mga gustong-gusto mong tao yan dahil sa sobrang bango ng ginagamit mo. Yan po bago tayo magtapos, huwag niyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito lang sa aking channel, ang Money Capture. Maraming salamat. Huwag niyo pong kakalimutan mga bagong video ko. Panoorin niyo po diyan, may mga pampaswerte po tayo diyan sa inyong mga tahanan, sa mga business ninyo. Meron po tayong binibigay ng mga pampaswerte. Yan po, ito po ang aking binibigay na
idea sa mga pabango, based on my true dream yan, na hindi ka lalapitan ng mga masasamang elemento, mga kaluluwa, mga laman lupa. Kung nagpapabango po kayo pagka umaalis po kayo, pupunta kayo sa mga isang lugar na hindi mo alam, hindi nyo kilala ng mga tao, ito po ang pabango ay talagang mailalayo at ang mga kamalasan ay mailalayo sa iyo. Yan, kasi paglapit mo pa lang, nakangiti na yung tao sa iyo kasi nga mabango ka. Yan, maaakit mo yung mga customer mo. Ito po ang idea na ibibigay ko sa inyo. Napakaswerte ang perfume na gagamitin mo para makakaakit ka ng kasaganaan at swerte sa buhay. Yan. Maraming salamat!